Bago tayo magsimula sa ating content para sa ngayong araw na to, gusto ko lang muna kayong i-invite or kung gusto nyong suportahan yung YouTube channel natin, pwede kayong mag-join as member dito sa channel natin at makakapag-request kayo ng pwede kong i-content. Kagaya ng nakikita ninyo dito mga tropa, may mga nag-request na i-content ko daw yung tungkol sa mga maintenance na pwedeng gawin or kung ano-ano yung mga maintenance na dapat gawin sa Epson printer para kahit papano naman yung longevity ng printer natin at mas matagal pa natin siyang magamit. I-click nyo lang mga tropa yung join button dito. Yung pinakamababa lang yung i-avail nyo mga tropa at pwede na kayong mag-request ng content na kung ano yung gusto ninyo at kahit papano naman kung alam ko yung content na yon talagang gagawin ko agad. Pero syempre pagpasensyahan nyo na kung hindi ko kayang gawin yung mga ibang content na i-request ninyo or mga tropa hindi ko naman kayo pinipilit na mag-join dito. Again, hindi ko kayo pinipilit na mag-join. Pwede kayong mag-request mga tropa ng kung anong content yung gusto nyong ipagawa sa akin. I-comment nyo lang dito sa ating comment section, pero syempre sa way na to antay-antay lang kayo na magawan ko ng content yung i-comment ninyo. So ayun lang yung gusto kong iparating sa inyo. Again, hindi ko kayo pinipilit na mag-join. So simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. So naging adhikain ko na dito sa printing business or dito sa community natin na magkaroon tayo ng printer price check. At alam ko naman marami kayong Poncio Pilato na nakikita dyan somewhere out there na sobrang overpriced na magtinda. Kaya nga ginagawa natin etong advocacy na to or para kahit papano yung mga bagong papasok sa printing business malaman nila kung ano lang yung normal na presyo ng mga materials na ginagamit. So dito sa vlog natin ipapakita ko kung magkano na yung presyo as of now ng mga printer na basic printer para makapag-start ka ng printing business sa ngayon. So unahin na natin mga tropa etong Epson 121. Ang pinaka presyo niya mga tropa dito sa online or sa Lazada umaabot na siya ng 6,195. Pero dahil papalapit na yung payday or malapit na yung katapusan or malapit na yung June 6 yung tinatawag na mga ganyang event, kahit papano makakales ka dito. And sa tingin ko mabibili niyo to around 5,000 kung may mga sale, at kung gagamitan niyo siya ng mga other voucher pa, baka makabili kayo neto ng around 4,000 lang. And alam ko nakakakita kayo ng Epson 121 na tinitinda ng 9,000, 10,000. Wala na tayong magagawa dyan mga tropa. Hayaan na lang natin na alam nyo naman na 100 million daw yung tao dito sa Pilipinas, no? So yung 100 million na tao na yan, syempre yung iba dyan tatanga-tanga or yung sabihin na natin na hindi nagre-research, yung nakita lang nila yung isang tao na sobrang daming followers, sobrang daming subscribers, paniwalang paniwala na sila. So sa mga viewers natin dito, alam ko nag-gain na kayo ng experience kaya alam nyo na kung talagang tunay yung presyo ng i-avail ninyo, 'di ba? So malalaki na kayo, alam nyo naman na dapat kung papasukin nyo yung mga kahit anong business, alamin nyo talaga kung mura or mahal yung binibili ninyo. Pero again, kung idol nyo talaga yung isang tao, suportahan nyo kahit overpriced, no? Kayo naman yung nalulugi dyan 'di ba? And kagaya nga nung sabi ko na suportahan ninyo, so ayun kasi talaga yung presyo nila, 9,000, 10,000. Dito sa atin naman kasi or kahit saang parte ng mundo, yung presyo ng isang bagay nakadepende yan kung sikat yung nagbebenta, 'di ba? Pero kung wais ka at may knowledge ka, marunong kang mag-research, na yung isang bagay na bibilihin mo, mabibili mo lang pala siya ng mura at ayun talaga yung tunay na presyo na same quality lang. Research is the key mga tropa. At mabalik tayo sa content natin. Pagpasensyahan nyo na yung mga tropa, no? Basta dito, price check tayo. Etong Epson 121, eto yung pinakamura ninyo na mabibili na kung magsisimula kayo sa printing business, no? Pero syempre may mga kaakibat to na mga trial and error. Medyo mahihirapan kayo dito kung bago pa lang kayo nasasabak sa printing kasi ang dami mong mga tweaks na gagawin dyan.
And another vlogs na lang natin yon, yung mga tungkol sa mga tweaks, or i-research nyo na lang dyan sa ating mga previous upload kung ano ba yung mga tweaks na kailangan yung gawin using Epson 121. And move forward na tayo, eto naman yung Epson 1110. Eto mga tropa, sinasabi ko sa inyo, last year pa lang or netong early 2025, wag na kayong mag-atubili na bumili ng ganitong printer kasi napakaganda nito. Kung mas bibili kayo ng Epson 121, eto na lang yung bilihin ninyo. Mas konti yung gagawin nyo ng mga tweaks at mas malinaw yung printout netong Epson 1110. At mabibili mo to mga tropa ng around 5,000. Guruin nyo, no? Bakit ko nasabi na around 5,000? Kapag may mga nakalagay na mega discount mga tropa sa Shopee or saan man, may less na 1,000 yan. Kung matagal ka nang bumibili sa online or kahit anong online platform, alam mo na yung mga discount na yan. So 6,000, napakarami ko na rin vlogs tungkol dito sa ganitong printer. Search nyo na lang mga tropa sa previous natin na upload. And eto naman tayo sa Epson 3210. Etong Epson 3210, siya ay 3-in-1 printer at etong 1110 ay print function lang. Yun yung kinagandahan netong 3210 at eto yung mas latest na generation ng printer na Epson 3110. So kung napapansin niyo mga tropa, yung 3, yan yung ibig sabihin nung pictures niya or 3-in-1 printer. And eto naman, syempre print function lang siya, and eto yung parang tinatawag nga na first generation, and eto yung mga tinatawag na second generation. May mga ganyan-ganyan bagay, no? Ayan, no, second generation, 'di ba? Kasi yung dati niya 3110 at eto na yung 3210. So yung presyo niya ngayon mga tropa, around 9,495 na, and to tell you honestly, etong printer na to ay 8,700 lang before. So tumataas nga yung demand and siguro kumukonti yung supply, and syempre alam nyo yung mga additional taxes, kaya siguro sa online medyo nag-a-adjust na rin sila sa presyo kasi may mga nakukuha pa kayo na mga vouchers dito. So 9,000 yung pinakamura yung mabibili dito sa ngayon so far. And kung may mga discount kayo dyan, siguro maliles pa yan, siguro mga around 8,000 something, 'di ba? And napakaganda na itong printer na to kung nagsisimula pa lang kayo, lalong-lalo na sa mga may tindahan na syempre gustong mag-offer ng printing kasi meron na siyang Xerox or photocopy. Bukod sa pwede siyang mag-print, pwede siyang mag-photocopy. And kung gusto niyo naman ng merong Wi-Fi capability, magdadagdag ka lang ng additional 1K, 'di ba? Eto around 10,000 na siya. Same lang to mga tropa ng mga specs when it comes sa mga print out or yung linaw. Etong tatlong to, eto, at eto, magkakaparehas lang yan. Ang pinagkaiba lang yan yung mga features. Eto may Wi-Fi, etong Epson 3250, eto 3-in-1 printer. Etong dalawang to 3-in-1 printer to, pero mas lamang tong 3250 dahil may Wi-Fi siya. And eto namang 1110 print function lang talaga siya. So, eto, nasa sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo dyan. And napakarami ko na rin ng mga vlogs tungkol dito. Search nyo na lang mga tropa sa ating mga previous upload kasi price check lang muna tayo dito. At konting mga recap tungkol sa mga specs nila. So, eto talaga mga tropa, ang pinaka the best na masasabi ko para sa mga tindahan na medyo around budget gaming lang. Eto makikita ninyo, no? 13,700. Kung meron kayong mga coins or meron kayong mga voucher, sa tingin ko mabibili nyo to ng mga around 11,000 lang din eh. Kasi ako 11,000 ko lang siya nabili last year, talaga nung mga tipong kasagsagan na akala ko mapipace out na to. Kasi may bago na tong generation, yung parang pinaka 5th generation niya, Epson 5590. Ayun na yung pinaka last generation, sabi nung Epson na pinagtanungan ko na taga Epson, ayun na daw yung pinaka last 5590. And hindi ko gusto yon mga tropa, kaya hindi ko masyado ino-offer sa inyo or hindi ko masyado isinasuggest. Mas gusto ko pa rin talaga tong Epson 5290 kasi yung advantage niya, pwede kayo dito mag borderless printing ng A4. Sa Epson 5590, sinasabi nila hindi daw sila nakapag borderless eh. And again, yung mga binanggit ko na mga printer, eto, pwedeng mag borderless maliban na lang dito sa Epson 121. So ang presyo nitong 5290, ayun na nga,
nga 11,000 kapag may mga voucher ka, pero kung normal mo lang siyang bibilihin, around 13,000. And nasa sa inyo kung saan kayo bibili, kung sa may physical store or sa online. Pero para sa akin, mas gusto ko pa rin nasa online kasi may mga vouchers. Yung mga tinatawag na warranty, parehas lang din yan mga tropa kung sa physical store kayo bibili or sa online. So ayun na nga lang mga tropa, at kung magko-convert kayo into pigment ink, hindi nyo lang gagamitin yung kasama na ink or yung previous na ink na itong mga printer na to. Ang isasalin nyo depende na brand na pigment ink. Wala na kayong iba pang gagawin doon, isasalin nyo lang. Kaya yung mga ibang tropa natin or yung mga newbie nauuto, akala nila mahirap mag-convert kasi isasalin mo lang naman yon. Ang akala nila may mga sineset up pa. Wala na mga tropa. At yung mga ink, price check tayo. Yung mga pigment ink, around 100 lang yan. So, eto, mapapansin nyo lang, mas mataas siya or 100 plus. And kung napapansin nyo, etong Hansol, around 120. Pero, ayun, mas mura pa rin siya sa original na ink. Kasi yung original na ink, around 400. Pero syempre, nakadepende kung saan nyo siya gagamitin. Kung into sticker printing ka, kailangan mo talaga ng pigment ink. Pero kung gusto yung dye ink lang, para syempre less maintenance, okay lang din yan sa sticker printing. Pero hindi nyo ma-achieve yung singlinaw ng pigment ink. Kuyi pigment ink, around 95 pesos mga tropa, nakikita nyo naman. At ang isang set mga tropa ha, ang isang set ng Kuyi, yung 4 na piraso, nakikita ninyo 380 lang. Para sa mga nagme-message sa akin na nakakabili daw ng pigment ink na Kuyi na around 800, malamang sa malamang yung mga pinagbibilihan ninyo mga reseller or yung tinatawag nga na binili nila sa pinakamurang halaga tapos pinapatungan nila ng triple, doble, 'di ba? Dahil nga wala kayong mga alam or wala talaga kayong mga idea, kaya na-exploit kayo. So ayun lang, research is the key. Dito na natin tapusin yung vlogs natin. Medyo inaantok na kasi ako at hindi ko na pahahabaan yung vlogs natin. Konting recap lang talaga sa price check. Napapansin ko medyo tumataas na yung presyo, pataas ng pataas mga tropa, hindi ko alam. And siguro around June baka mas tumaas pa to dahil 'di ba syempre yung bagong tax na pinatupad, yung 12% tax kapag ka sa mga online. Kaya I highly suggest bumili na kayo. Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, pwede kayong mag-request ng content mga tropa once na naka-join na kayo dun sa ating YouTube channel, or kung ayaw nyo naman na mag-join kasi gagastos kayo, hindi ko pinipilit na gumastos kayo, mag-comment lang kayo kung ano yung gusto nyong i-request mga tropa. At sa mga mag-a-avail ng template natin, message lang din sa ating Facebook page. Dito na natin tapusin mga tropa. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na